Inakala ni Hale na ang pag-ibig ay isang kanlungan, ngunit ito pala ay isang piitan. Sa gitna ng rangya ng mansyon, siya ay isang anino, isang asawang itinuring na basahan, isang inang nagtitiis para sa anak. Ngunit paano kung ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay mas maharlika pa sa mga humahamak sa kanya? Isang gabi ng pagtataksil, isang lihim na mabubunyag, at isang pagbangon na yayanig sa mundo. Hindi ako basahan na pwedeng tapakan lang. Ako ang bituing matagal ninyong ikinulong sa dilim. Handa ka na bang makita ang kanyang muling pagsilang? Pirma lang ang kailangan ko sa kanya, hon. Pagkatapos nun malaya na tayo. Para naman siyang asong walang mapupuntahan, kundi ang bahay na ito. Sanay na siyang tinatapak-tapakan. Ang boses ni Okoro ay nanggagaling sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Malambing ang tono niya, isang tonong matagal ko nang hindi naririnig mula sa kanya. Ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo, bit-bit ang isang tumpok ng kanyang mga polo, nakakatapos ko lang labhan ng kamay. Sa ilalim ng malabo at madilaw na ilaw ng hallway, tinitigan ko ang sarili kong mga kamay. Namumula ang aking mga palad, kulubot at mahapdi dahil sa matapang na sabon na ginamit ko para matanggal ang mantsa sa kanyang mga mamahaling suot. Pinili kong maglaba ng kamay sa gitna ng hating gabi para lamang makatipid sa kuryente dahil sabi niya ay kailangang mag-ipon para sa pagpapalawak ng kanyang negosyo. 10 taon ko itong ginagawa ng walang reklamo. Ako ang nagluluto, ako ang naglalaba, ako ang naglilinis ng bawat sulok ng mansyong ito na tila ba isa akong anino na walang karapatang mapagod. Inakala ko na ang bawat patak ng aking pawis ay pundasyon ng aming masayang kinabukasan ni Liab. Inakala ko na ang aking pananahimik sa harap ng kanyang mga pagsigaw ay katibayan ng aking pagmamahal. Dahan-dahang nanginig ang aking mga tuhod. Ang balde ng tubig na bitbit ko ay tila bumigat ng 100 kilo. Hindi ko na maramdaman ang lamig ng tubig na tumatulo sa aking mga paa mula sa basang damit. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang kabog na tila gustong sumabog sa loob ng aking dibdib. Bumalik sa aking gunita ang lahat ng gabing hindi ako kumain para lamang may maihandang masarap na hapunan sa kanyang pag-uwi. Ang lahat ng hapdi ng aking mga kasukasuan habang niluluhuran ng sahig na marmol para kuminang ito ayon sa gusto niya. Ang bawat sakripisyo ko ay itinuring niya lang palang basura. Dahan-dahan kong binitiwan ang tumpok ng damit. Walang ingay itong bumagsak sa sahig, gaya ng dahan-dahang pagbagsak ng aking mundo. Wala akong nailabas na tinig. Ang aking lalamunan ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay. Tuyot at mahapdi. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa loob at itanong kung bakit. Bakit sa kabila ng lahat ng ibinigay ko, ang halaga ko lang sa kanya ay isang basahang pwedeng itapon. Sa gitna ng aking pananahimik, isang imahe ang sumagi sa aking isipan. Ang mukha ng aking anak na si Liab. Siya ang tanging dahilan kung bakit ako nananatili sa impyernong ito. Ngunit hanggang kailan ko ituturo sa aking anak ang tumahimik habang dinudurog ang kanyang pagkatao? Tumingala ako at pinigilan ang mga luhang gustong kumawala. Ang bawat luhang papatak ay tila isang pagkatalo na hindi ko na kayang tanggapin pa. Hinaplos ko ang aking leeg, naramdaman ang malamig na metal ng laket na laging nakasabit doon. Ang tanging alaala ng isang nakaraang hindi ko na matandaan, isang buhay bago ako naging asawa ni Okoro. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang laging naiwan sa ulan? Hanggang kailan ako magiging alipin ng isang utang na loob na wala naman palang katapusan? Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay tila naging lason sa aking baga. Alam ko, sa gabing ito,
Hindi na ako ang dating Hale na laging nakayuko. May kung anong gising na sa loob ko. Isang apoy na nagsisimulang magliyab sa gitna ng aking pagkawasak. Huwag mong madungisan ang kamay ko ng mga palad mong amoy patis at sabon, Hale. Nakakasuka. Iyan ang bungad sa akin ni Doña Imelda, ang aking biyenan, nang tangkaing abutin ang kanyang kamay para magmano pagkababa niya sa engrandeng hagdanan ng mansyon. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at naglabas ng isang mabasang panyo upang punasan ang bahaging akala niya ay nadampyan ko. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na tila ba ako ay isang insektong nagdala ng dumi sa loob ng kanyang malinis na kaharian. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakayuko. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking lumang apron. Inihanda ko ang almusal na paborito niya, ang sinangag na may bawang at ang adobo na pinakuluan ko pa kagabi para lumambot ang karne. Ngunit nang tikman niya ito, padaskol niyang binitiwan ang kutsara. Ang tunog ng metal na tumama sa mamahaling plato ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng silid kainan. Masyadong maalat. Wala ka na talagang natutunan. Angal niya habang tinutulak ang plato palayo. Kung hindi dahil sa awa ng anak ko, baka hanggang ngayon ay namamalimos ka pa rin sa kalsada. Alalahanin mo, Hailey, malaki ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Ang bawat butil ng kanin na kinakain mo ay galing sa pawis ni Okoro. Ang mga salitang yun ay pamilyar na kanta na paulit-ulit na pinapatugtog sa aking pandinig sa loob ng 10 taon. Ang utang na loob, ang kadena na tila nakagapos sa aking mga paa na pumipigil sa akin na tumayo ng tuwid. Dumating ang gabi at ang buong mansyon ay nagliwanag para sa isang pagtitipon ng mga kasosyo ni Okoro. Habang ang mga bisita ay nagtatawanan at humihigop ng mamahaling alak sa sala, ako ay nakakulong sa mainit na kusina. Pinagpapawisan, nagmamadaling ihanda ang mga appetizer na kailangang ilabas. Hale, siguraduhin mong hindi ka makikita ng mga bisita. Bilin ni Okoro nang pumasok siya sa kusina para kumuha ng yelo, ni hindi niya ako tiningnan sa mga mata. Ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng pagmamahal na ipinangako niya noong kami ay magpakasal. Sabihin mo na lang na isa ka sa mga bagong katulong kung sakaling may magtanong. Ayokong mapahiya sa mga investors ko dahil sa hitsura mo. Isang bagong katulong. Ang asawa niya sa papel, ngunit isang estranghero sa kanyang puso. Habang inilalabas ko ang tray ng pagkain, isang matandang babaeng bisita ang humarang sa akin. Napakaganda ng batang ito, puna niya habang nakatingin sa akin. Siya ba ang asawa mo, Okoro? Sandaling tumigil ang mundo. Tumingin ako kay Okoro, umaasang kahit sa isang pagkakataon lang ay kilalanin niya ang aking halaga. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi man lang nagbago. Hindi po. Siya ang aming madaasikong tauhan sa bahay. Medyo mahiyain po talaga siya kaya hindi namin siya masyadong inilalabas. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay habang hawak ang tray. Ang mga tawa ng mga bisita ay tila naging mga tinik na bumaon sa aking balat. Tumalikod ako at mabilis na naglakad pabalik sa kusina. Ang aking paningin ay dahan-dahang lumalabo dahil sa mga luhang pilit kong ibinabalik sa aking mga mata. Nagtungo ako sa likod ng bahay para itapon ang mga basura. Isang paraan para makalanghap ng sariwang hangin at takasan ang masikip na dibdib. Doon, sa ilalim ng ilaw ng poste, napansin ko ang isang sobrang nakasingit sa gitna ng mga bayarin at advertisement na kinuha ko sa mailbox kanina. Ito ay isang makapal na sobre, gawa sa mamahaling papel na kulay krema. Sa itaas na bahagi ay nakasulat ang pangalan ng isang tanyag na law firm sa Makati, Maddox Law Offices. Nangunot ang aking noo. Bakit magpapadala ng sulat ang mga abogado ni Elijah Maddox sa bahay na ito? At nang tingnan ko ang pangalan ng tatanggap,
Hindi ito para kay Okoro. Hindi rin ito para kay Doña Imelda. Ang nakasulat doon ay ang aking pangalan. Para kay Hailey Lima. Mabilis kong itinago ang sobre sa loob ng aking apron nang marinig ko ang galit na tawag ni Doña Imelda mula sa loob. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang kaba na tila may malaking pinto na dahan-dahang bumubukas sa aking harapan. Sino nga ba talaga ako? At bakit hinahanap ng isang bilyonaryo ang isang babaeng itinuturing lamang na basahan sa sarili niyang tahanan? Ang dumi mo talagang tingnan, Hale. Pati ba naman ang basurang ito, itatago mo sa loob ng bahay ko? Naggulantang ako sa matalas na boses ni Doña Imelda. Hindi ko na malayan ang kanyang pagpasok sa maliit na silid sa likod ng kusina, kung saan ako namamahinga kapag tapos na ang lahat ng gawaing bahay. Agad kong sinubukang itago sa aking likuran ang lumang laket na hawak ko, ngunit mabilis ang kanyang mga kamay. Padaskol niya itong hinablot mula sa aking palad. Ibigay niyo po sa akin yan, Mama. Pakiusap po. Pagsamo ko, ang aking boses ay nanginginig sa takot at pag-aalala. Iyan na lang po ang tanging alaala ko mula sa ampunan. Iyan lang po ang hawak ko tungkol sa mga magulang ko. Tiningnan ni Doña Imelda ang laket na tila ba nakakita siya ng isang maduming basahan. Ito ay isang simpleng metal na hugis bituin, kupas na ang kulay at may mga gasgas na ng panahon. Para sa kanya, ito ay basura. Para sa akin, ito ang aking kaluluwa. Alaala, ang mga magulang na nagtapon sa iyo ay hindi karapat-dapat alalahanin, malupit niyang saad. Bago ko pa siya mapigilan, ibinalibag niya ang laket sa sementadong sahig. Narinig ko ang malutong na tunog ng pagtama ng metal sa matigas na palapag, isang tunog na tila ba nanggaling sa mismong pagkabali ng aking mga buto. Hindi siya nakontento. Itinapak niya ang kanyang suot na takong sa maliit na bituin at mariin itong pinihit. Dito sa bahay na ito, wala kang nakaraan. Ang tanging halaga mo ay ang pagiging asawa ni Okoro at ang paglilingkod sa amin. Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa mga walang kwentang bagay. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Iniwan akong nakaluhod sa sahig, habang pilit na pinupulot ang nadurog na piraso ng aking nakaraan. Ang aking mga daliri ay nasugatan sa matutulis na bahagi ng metal, ngunit hindi ko maramdaman ang hapdi ng sugat. Ang tanging nararamdaman ko ay ang unti-unting paglamig ng aking puso. Napatingin ako sa sulok ng silid kung saan mahimbing na natutulog ang aking anak na si Liab. Ang kanyang maliit na dibdib ay marahang umaangat at bumababa sa bawat paghinga. Payapa. Walang kamalay-malay sa bigat ng mundong nakapaligid sa amin. Sa bawat sakit na aking dinadala mula sa pamilyang ito, iisa lang ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Kailangan kong kayanin, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Dahil hanggat kaya ko pang lumaban, sisiguraduhin kong hindi mararanasan ni Liab ang dilim na pilit kong tinatawid araw-araw. Ngunit habang tinititigan ko ang nadurog na laket, may isang boses sa loob ko na nagsimulang bumulong. Isang boses na hindi ko pa narinig kailanman. Hanggang kailan ako magiging biktima? Hanggang kailan ko hahayaan ang mga taong ito na tapakan ng aking dangal? Kung hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko, paano ko mapoprotektahan ang aking anak? Kinuha ko ang sobring mula sa Maddox Law Offices na itinago ko sa ilalim ng aking unan. Ang papel ay nanatiling malinis, isang kabaligtaran ng magulo at maduming buhay ko. Bakit ako hinahanap ng isang bilyonaryo? Ano ang kinalaman ko sa kanila? Inayos ko ang aking sarili at lumabas para maglinis ng sala. Ang huling gawain bago ang pagtatapos ng araw. Ang malaking telebisyon sa gitna ng silid ay nakabukas pa. Iniwan ni Okoro bago siya pumasok sa kanyang opisina. Isang news report ang kasalukuyang ipinapalabas. Nananatiling misteryo ang paghahanap ng bilyonaryong si Elijah Maddox sa kanyang kaisa-isang anak na nawala
25 taon na ang nakalilipas. Anunsyo ng reporter. Ayon sa ulat, ang nawawalang bata ay mayroong isang natatanging marka, isang birthmark na hugis bituin sa kanyang kaliwang balikat. Natigilan ako. Ang basang-basahan na hawak ko ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang aking kamay ay kusang gumalaw patungo sa aking kaliwang balikat. Hinahaplos ang balat na natatakpan ng aking lumang t-shirt. Doon, sa bahaging iyon, ay may isang maliit na marka na tila ba itinadhana ng langit. Isang markang hugis, bituin, na laging pinagtatawanan ni Okoro dahil mukha raw itong dumi sa balat. Naramdaman ko ang biglang paglakas ng pintig ng aking puso. Ang mga salita sa telebisyon ay tila naging mga kidlat na tumatama sa aking isipan. Ang sulat mula sa abogado, ang DNA test na nabanggit sa balita, ang aking laket na hugis bituin. Muli kong tiningnan ang screen ng telebisyon. Ipinakita roon ang mukha ni Elijah Maddox. Sa kabila ng kanyang seryosong anyo, may isang lungkot sa kanyang mga mata na tila ba sumasalamin sa sarili kong pangungulila. Isang tanong ang tila naging malakas na echo sa aking buong pagkatao. Posible kayang ang babaeng itinuturing nilang basahan ay ang nawawalang liwanag ng isang makapangyarihang mundo? Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Okoro na may dalang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Hale, bakit nakatanga ka dyan? Patayin mo ang TV at ipaghanda mo ako ng kape. May mahalagang balita akong natanggap tungkol sa Maddox Gala. Tumingin ako kay Okoro. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi ako yumuko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng isang lihim na hindi pa niya alam. Isang lihim na malapit nang magpaguho sa lahat ng kanyang inaakala. Ang amoy ng malakas na kemikal na panlinis ay nanunuot sa aking ilong, ngunit sanay na ako. Bawat kuskos ng brush sa tiles ng banyo ng hotel ay katumbas ng ilang sentimo na maitatago ko sa ilalim ng aking kutsyon. Ito ang lihim kong buhay, isang trabahong hindi alam ni Okoro. Para sa kanya, ako ay nasa palengke o naglalaba habang siya ay nagtatrabaho. Ngunit ang totoo, pinapasok ko ang pagiging part-time cleaner sa isang marangyang hotel sa Makati para lamang may sarili akong ipon. Isang perang hindi niya maaabot. Isang perang gagamitin ko para sa kinabukasan ni Liab kung sakaling dumating ang araw na hindi ko na makayanan. Habang pinupunasan ko ang malaking salamin, napansin ko ang aking sariling refleksyon. Ang aking buhok ay nakatali ng isang murang goma. Ang aking mukha ay walang bakas ng pampaganda at ang aking mga mata ay puyat at pagod. Ngunit sa likod ng pagod na yon, may isang bagong kislap na hindi ko maitago. Ang alaala ng balita kagabi tungkol kay Elijah Maddox at ang marka sa aking balikat ay hindi mawala sa aking isipan. Holly, pakilinis ang VIP lounge sa ika-50 floor. May malaking meeting daw ang management maya-maya. Kailangan makintabang lahat. Utos ng aking supervisor sa pamamagitan ng radyo. Mabilis kong inayos ang aking cart na puno ng mga panlinis at sumakay sa service elevator. Ang ika-50 floor ay ibang mundo. Dito, ang sahig ay gawa sa pinong marmol at ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ito ang mundong ginagalawan ng mga taong mayayaman. Ang mundong pinapangarap marating ni Okoro kahit na ano ang kapalit. Nagsimula akong mag-vacuum sa isang tahimik na sulok ng lounge nang marinig ko ang mga yabag ng mabibigat na sapatos na papalapit. Tiningnan ko ang paligid at nakita ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng isang simpleng ngunit mamahaling itim na suit. Ang kanyang buhok ay may halong puti at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad na hindi kailangang ipagsigawan. Siya ay nag-iisa, nakatayo malapit sa malaking bintana, nakatingin sa labas kung saan ang buong Maynila ay tila isang malaking mapa ng mga ilaw. Hindi ko sana siya papansinin kung hindi lang sa pamilyar na hugis ng kanyang mukha.
Siya ang lalaking napanood ko sa balita kagabi. Si Elijah Maddox. Tila tumigil ang paghinga ko. Ang lalaking naghahanap ng anak na may hugis bituing marka ay nakatayo lamang ilang hakbang mula sa akin. Isang biglang tibok ng kaba at pag-asa ang naglaban sa aking dibdib. Gusto kong lumapit. Gusto kong ipakita ang balikat ko at itanong, "Ako ba ang hinahanap mo?" Ngunit ang takot ay nanaig. Paano kung nagkakamali ako? Paano kung itaboy niya ako dahil isa lamang akong madungis na janitress? Ang mga boses ni Doña Imelda at Okoro ay muling naglaro sa aking isipan. Wala kang halaga. Isa kang basahan. Tumalikod ako para ipagpatuloy ang paglilinis. Umaasang hindi niya ako mapapansin. Ngunit sa aking pagmamadali, nasagi ng aking siko ang maliit na lalagyan ng aking mga kagamitan. Ang nabasag na locket na tinangka kong idikit kaninang umaga at inilagay ko sa bulsa ng aking uniforme bilang paalala ng aking lakas ay nahulog at gumulong papunta sa direksyon ni Elijah Maddox. Ang mahinang tunog ng metal sa marmol ay tila naging pinakamalakas na ingay sa buong silid. Tumingin si Elijah sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay natuon sa kupas na hugis bituing locket na nakahinto, malapit sa kanyang mga sapatos. Dahan-dahan, yumuko siya at pinulot ito. Naramdaman ko ang pagyelo ng buo kong katawan habang nilalapitan ko siya. "Pipatawad po, sir," nauutal kong sabi, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Sa akin po yan. Pasensya na po sa abala." Tinitigan ni Elijah ang locket nang napakatagal na tila ba sinusuri niya ang bawat gasgas at sira nito. Nang iangat niya ang kanyang paningin upang tingnan ako, nakita ko ang isang emosyong hindi ko maipaliwanag sa kanyang mga mata. Isang pinaghalong gulat at matinding pangungulila. "Saan mo nakuha ito, Ineng?" Malumanay, ngunit mariin niyang tanong. Ang kanyang boses ay may lalim na umaabot hanggang sa aking buto. Bago pa man ako makasagot, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong lounge. "Mr. Maddox, nandito na po ang mga board members para sa meeting natin tungkol sa Grand Gala." Agad na lumapit ang ilang mga nakabarong na lalaki na naghiwalay sa aming dalawa. Sa gitna ng pagkakagulo, mabilis kong kinuha ang locket mula sa kanyang kamay nang may paggalang at nagbow bago umatras pabalik sa aking service cart. Habang nagtutulak ako palayo, nilingon ko siya sa huling pagkakataon. Nakita ko si Elijah Maddox na nakatingin pa rin sa direksyon ko. Ang kanyang kilay ay nakakunot, tila may pilit inaalala mula sa nakaraan. Nang makapasok ako sa loob ng elevator, doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Hawak-hawak ko ng mahigpit ang locket na tila isang anting-anting. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isa lang ang sigurado. Ang mga pinto ng nakaraan ay nagsimula ng bumukas at wala nang makakapigil sa liwanag na malapit nang sumabog sa dilim. At sa pag-uwi ko mamaya, may isa pang pagsubok na naghihintay mula sa lalaking nag-aakalang hawak niya ang buong buhay ko. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Okoro ay tila umabot pa sa sala bago pa man siya tuluyang makababa mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Nakasuot siya ng isang bagong biling tuxedo. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng malaking chandelier. Habang pinagmamasdan ko siyang nag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng malaking salamin, naramdaman ko ang isang pamilyar na bigat sa aking dibdib. Ang tuxedo na yon ay binili mula sa perang inutang niya gamit ang pangalan ng kanyang ina. Isang pamumuhunan para daw sa kanyang malaking break sa negosyo. "Holly, nakahanda na ba ang mga isusuot ko para sa Grand Gala bukas?" Tanong niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ang kanyang boses ay may halong pagmamalaki na tila ba siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. "Nakaplansa na po at nakasabit sa loob ng iyong aparador," sagot ko habang pinupunasan ang alikabok sa ibabaw ng piano na kailanman ay hindi niya naman tinugtog. Tumango siya at sa wakas ay humarap sa akin.
Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tila sinusuri ang bawat depekto sa aking anyo. Ang aking kupas na damit, ang aking buhok na nakatali lamang ng isang simpleng goma, at ang aking mga kamay na may mga peklat mula sa paglalaba at pagluluto. Mabuti, dahil bukas kailangan kong maging perpekto, sabi niya habang dahan-dahang naglalakad palapit sa akin. Ang Maddox Gala ang pinakamalaking event ng taon. Kung makuha ko ang pabor ni Elijah Maddox, lahat ng pangarap ko ay matutupad. Hindi na ako aasa sa mga maliliit na kontrata. Ako na ang magmamando ng laro. Hindi ako sumagot. Alam ko ang laro niya. Isang laro kung saan lahat ng tao sa paligid niya, kasama ako, ay mga piraso lamang sa chessboard na handa niyang isakripisyo para sa sariling tagumpay. Kaya nga kailangan kita bukas, Sale. Bigla niyang idinagdag, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ako? Isasama mo ako sa gala? Sa loob ng 10 taon, hindi niya ako kailanman ipinakilala bilang asawa niya sa anumang formal na pagtitipon. Laging ako ang iniiwan sa bahay, itinatago na parang isang nakakahiyang sikreto. Oh, pero hindi bilang asawa ko. Paliwanag niya, ang kanyang nangiti ay naging isang malamig na nangisi. Gusto kong ipakita kay Elijah Maddox na ang pamilya natin ay may malasakit sa mga mahihirap. May charity segment sa gala at kailangan ko ng isang taong magsisilbing halimbawa ng aking kabutihang loob. Ikaw ang magiging mukha ng aking charity project. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Anong ibig mong sabihin? Lumapit pa siya lalo hanggang sa maamoy ko ang hininga niyang amoy alak mula sa kanyang naunang pag-inom. Isusuot mo ang isang uniforme ng service crew. Magpapanggap kang isa sa mga tinutulungan ng aking foundation. Pagkatapos ay tatawagin kita sa stage at ipapakita ko sa lahat kung paano kita tinulungan mula sa pagiging walang-wala. Isang kwento ng awa at pagmamalasakit. Siguradong gagaan ang loob ng mga investors, lalo na ni Mr. Maddox. Ang mga salitang iyon ay tila mga sampal na sunod-sunod na tumama sa aking mukha. Gusto niyang gamitin ang aking pagiging aba para itaas ang kanyang sarili. Gusto niyang ipagmalaki sa buong mundo ang pang-aabuso niya bilang isang gawaing kawanggawa. Hindi ko gagawin yan. Mahina, ngunit matatag kong sagot. Pakiusap o koro. Huwag mo naman akong ipahiya sa ganyang paraan. Nag-iba ang ekspresyon ng kanyang muka. Ang nangiti ay napalitan ng isang madilim at nakakatakot na titig. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang mga daliri ay bumaon ng mariin sa aking balat. Wala kang karapatang tumanggi, Holly. Tandaan mo kung saan ka galing. Kung hindi dahil sa akin, namumulot ka pa rin ng basura ngayon. Utang mo sa akin ang buhay mo at oras na para bayaran mo yon. Padaskol niya akong binitiwan na naging dahilan ng pag-atras ko ng ilang hakbang bago ko makuha ang aking balanse. Bago siya tumalikod para umalis, may inihagis siya sa ibabaw ng sofa, isang plastic bag. Nandyan ang isusuot mo bukas. Isang uniforme ng katulong. Siguraduhin mong malinis yan dahil hindi pwedeng mabaho ang charity project ko sa harap ng bilyonaryo. Iniwan niya akong nakatayo doon. Ang ingay ng kanyang mga hakbang, palabas ng mansyon ay dahan-dahang nawala sa katahimikan ng gabi. Tiningnan ko ang plastic bag sa sofa. Dahan-dahan, nilapitan ko ito at binuksan. Sa loob ay isang simpleng itim na uniforme at isang puting apron. Isang damit na sumisimbolo sa posisyon ko sa buhay niya. Isang kasangkapan, isang alipin, isang tau-tauhan. Pero habang hawak ko ang tela, hindi luha ng takot ang pumatak mula sa aking mga mata, kundi luha ng galit at isang nag-aalab na determinasyon. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon sa kalapit na salamin. Ang hugis bituing marka sa aking balikat ay tila nagbabaga sa ilalim ng aking manipis na damit. Hindi pa niya alam na ang babaeng balak niyang gawing basahan sa harap ng maraming tao
ay ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong sinusubukan niyang lapitan. Ang gala bukas ay magiging isang entablado, ngunit hindi para sa kanyang tagumpay, kundi para sa isang paghuhukom na hindi niya inaasahan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon pagsapit ng madaling araw ay palaging tila mabigat. Ngunit sa gabing iyon, may kasama itong kaba na nagpapabigat sa aking paghinga. Nakatulog na si Doña Imelda at si Liab ay mahimbing na nakayakap sa kanyang maliit na unan. Pumasok ako sa pag-aaral na kwarto ni Okoro upang kunin ang mga baso ng alak na naiwan niya doon kasama ng kanyang mga kasosyo kaninang gabi. Madilim ang silid, tanging ang asul na liwanag mula sa nakabukas pang laptop ni Okoro ang nagbibigay ng anino sa mga dingding. Nilapitan ko ang kanyang mesa para patayin sana ang computer nang mahagip ng aking paningin ang isang dokumentong nakabukas sa screen. Ito ay isang email draft na nakatakdang ipadala bukas ng umaga sa isang ahensya sa ibang bansa. Kahit alam kong hindi ko dapat basahin, tila may sariling isip ang aking mga mata. Ang bawat salita sa screen ay naging mga patalim na sumaksak sa aking dibdib. Ito ay isang planong paglipat. Isang detalyadong plano upang ilipat ang lahat ng assets at pondo ng kumpanya patungo sa isang offshore account sa ngalan lamang ni Okoro at ng babaeng narinig ko sa telepono noong isang gabi, si Clara. Nakasulat din doon ang pag-apply ng visa para sa kanilang dalawa papuntang Europa, agad-agad pagkatapos ng Maddox Gala. Napalunok ako ng mariin, ang lalamunan ko ay tila natuyo. Walang nabanggit na pangalan ko, walang Liab. Sa kabilang tab ng browser, may isa pang dokumentong nakabukas. Ito ay isang kasulatan na nagpapatunay na isinangla ni Okoro ang bahay na ito at ipinangalan ang lahat ng utang kay Doña Imelda at sa akin bilang asawa niya. Plano niyang tumakas bitbit ang pera mula sa Maddox contract at iwanan kaming lahat, kasama na ang sarili niyang ina, upang saluhin ang kanyang mga kasalanan at pagkakautang. Nang hina ang aking mga tuhod, napakapit ako sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang bumagsak. Ang 10 taon ng aking pagtitiis, ang bawat sugat sa aking mga kamay, ang bawat luhang pilit kong itinago, lahat ng yon ay nauwi sa isang malupit na bitag. Gusto niya akong ilubog sa isang hukay na kailanman ay hindi ko na malalabasan. Tinapik ko ang aking pisngi para gisingin ang aking sarili sa katotohanan. Ang lalaking ito ay wala nang natitirang konsensya. Kailangan kong iligtas si Liab. Kailangan kong gumawa ng paraan bago pa niya isara ang hawla. Tahimik kong isinara ang laptop, sinigurong hindi mababago ang anumang nakita ko, at lumabas ng kwarto dala ang mga baso. Ang aking isip ay mabilis na nag-aayos ng mga plano. Hindi ako maaaring maging biktima lamang bukas. Kailangan kong maging bahagi ng kanyang pagbagsak. Samantala, sa isang pribadong suite ng pinakamataas na gusali sa Makati, nakatayo si Elijah Maddox sa harap ng malaking bintana, tinititigan ang lungsod na tila hindi natutulog. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang kupas na hugis bituing lakit. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado na may dalang isang selyadong brown na sobre. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging seryoso at mabigat. Mr. Maddox, panimula ng abogado, inilalapag ang sobre sa ibabaw ng glass table. Nakuha na natin ang resulta mula sa pag-iimbestiga sa babaeng janitress sa hotel at ang DNA sample na nakuha natin mula sa hibla ng buhok na naiwan sa laket nang bumagsak ito. Humarap si Elijah. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pag-asa na 25 taon niyang iningatan, ngunit laging inililihim. Ano ang nakasulat diyan? Ang pangalan niya ay Holly Lima. Patuloy ng abogado, binubuksan ang sobre upang ilabas ang papel. Nakarehistro siya bilang asawa ng isang Okoro Lima, isang negosyanteng sinusubukan ngayong makakuha ng pabor sa inyo para sa inyong foundation.
Ngunit ang mas mahalaga, tumigil ang abogado ng bahagya. Tila kinukuha ang tamang mga salita. Ibinigay niya ang papel kay Elijah. Binasa ni Elijah ang resulta ng pagsusuri. Ang mga numerong nakasulat doon ay naging malinaw na sagot sa mga gabing puno ng pagdarasal. Positive! Mahinang sambit ni Eliya, ang kanyang boses ay tila nababasag. Isang luha ang tumulo mula sa mata ng bilyonaryo. Isang luhang binuo ng 25 taong pangungulila. Siya ang anak ko. Siya ang aking nawawalang bituin. Ano po ang susunod nating hakbang, sir? Gusto niyo po bang ipatawag ko siya ngayon din? Tanong ng abogado. Umiling si Elijah. Isang kakaibang liwanag ang pumasok sa kanyang mga mata. Isang liwanag na nagtatago ng galit at proteksyon ng isang ama na nalaman ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi. Nabasa ko ang background check sa pamilya ng asawa niya. Alam ko kung paano nila tinatrato ang anak ko. Dumadalo si Okoro 5 sa gala bukas, hindi ba? Opo, sir. Isa siya sa mga VIP guests dahil sa kanyang donasyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Elijah Maddox. Kung ganon, bukas natin siya sasalubungin. At bukas din, sisiguraduhin kong ang lalaking ng abuso sa aking anak ay mawawalan ng lahat ng ipinagmamalaki niya. Ihanda mo ang lahat ng security at ang media. Gusto kong ang pagbagsak niya ay makita ng buong mundo. Napakagaspang ng tela ng itim na uniforme na inihanda ni Okoro para sa akin. Habang isinusuot ko ang puting apron na nakatakdang maging simbolo ng aking pagkaaba sa gaganaping Maddox Gala, naramdaman ko ang pamilyar na pang-iinsulto ng tadhana. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakatitig ako sa maliit na salamin sa aming masikip na kwarto, wala nang luhang nagbabadyang tumulo ang babaeng nakatingin sa akin. Mula sa refleksyon ay hindi na ang asawang handang magtiis, kundi isang inang nagbibilang na lamang ng oras bago tuluyang gibain ang kanyang kulungan. Ang tahimik na umaga ay biglang ginimbal ng malalakas na yabag mula sa labas ng aking pinto. Kasunod ang marahas na pagbukas nito. Pumasok si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang matapang na pabangong amoy bulaklak ay mabilis na pumuno sa maliit na espasyo. Nasaan ang diamanting singsing ko? Bulyaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila ba gusto akong lapain ng buhay. Napakunot ang aking noo. Patawad po, Mama. Ngunit hindi ko po nakita ang singsing ninyo. Huli ko po kayong nakitang suot iyon kagabi habang kumakain kayo sa sala. Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan, ikaw na babae ka. Mabilis siyang lumapit at walang pasabing hinablot ang bulsa ng aking apron. Pinilig ito ng malakas na tila may mahuhulog na ginto mula rito. Nang wala siyang makuha, itinulak niya ako ng buong lakas. Nawalan ako ng balanse at tumama ang aking tagiliran sa matigas na gilid ng kahoy na aparador. Isang matalim na kirot ang gumapang sa aking tadyang. Ngunit kinagat ko ang aking ibabang labi upang hindi makagawa ng anumang tunog. Sino pa ba ang magnanakaw sa pamamahay na ito kundi ikaw? Isang hampas lupang galing sa ampunan. Malamang ay ibebenta mo yan para may maipadala ka sa mga kauri mo. Pangako sa niya habang patuloy na hinahalungkat ang aking mga gamit. Ikinakalat niya sa sahig ang mga natitirang malinis na damit ni Liab. Sa kalagitnaan ng gulo, lumitaw si Okoro sa hamba ng pinto. Nakasuot na siya ng kanyang perpektong tuksido. Inaayos ang kanyang mamahaling kurbatang seda. Tiningnan niya ang nangyayari ng walang kahit anong bakas ng pag-aalala. Okoro, ang asawa mong ito, ninakaw ang sing-sing na pamana pa ng lola ko. Sumbong ni Doña Imelda. Tumingin sa akin si Okoro. Inasahan ko na ipagtatanggol niya ako, na sasabihin niyang kilala niya ako at hindi ako magkakaganoon. Ngunit sa halip, bumuntong hininga lamang siya na tila isa akong malaking abala sa kanyang napakagandang umaga. Kung kinuha mo, Hal, ibalik mo na kay Mama. Huwag mong sirain ang araw ko. Napakahalaga ng gala mamayang gabi
At ayokong ma-stress dahil sa mga kalokohan mo. Malamig niyang utos. Tinitigan ko siya. Sa likod ng kanyang maayos na panlabas na anyo, alam ko ang totoo. Nabasa ko ang kanyang mga plano kagabi. Sigurado akong siya ang kumuha ng singsing ng sarili niyang ina upang idagdag sa pondong gagamitin niya sa pagtakas papuntang Europa kasama ang kanyang kabit. At ngayon, ako ang ginagawa niyang sangkalan para pagtakpan ang sarili niyang kasakiman. Ako ang nagpalaba ng mga damit mo, nagluto ng pagkain mo, at naglinis ng dumi ninyo. Tapos ako pa ang magnanakaw? Sumbat ng aking isipan, ngunit pinili kong manahimik. Ang pinakamabisang sandata ngayon ay ang aking pagpapanggap. Yumuko ako at pinulot ang mga damit ni Liab. Nag-iwas ng tingin upang hindi nila makita ang puot sa aking mga mata. Wala po sa akin ang singsing. Maaari ninyong halughugin ang buong kwartong ito. Mahina kong sagot. Ginagaya ang tono ng isang talunang asawa na inaasahan nilang marinig. Nang makaalis sila, nilapitan ko ang natutulog kong anak. Hinaplos ko ang malambot niyang pisngi. Isang tahimik na pangako ang binitawan ko. Palihim kong inilagay ang ilang mahahalagang damit at ang naipon kong pera sa isang maliit na bag at itinago ito sa ilalim ng kama. Ito na ang huling araw na iiyak kami sa bahay na ito. Pagsapit ng hapon, handa na ang lahat. Sumakay si Okoro sa kanyang makintab na sasakyan habang ako ay pinasakay niya sa likod ng isang madilim at mainit na service van kasama ang mga kagamitan para sa catering. Amoy langis at kalawang ang loob ng sasakyan, isang matinding kabaligtaran ng marangyang buhay na ipinapakita ni Okoro sa mundo. Bawat lubak sa kalsada ay nagpapabangga sa aking balikat sa malamig na bakal ng van, ngunit hindi ko ito ininda. Pagdating namin sa venue ng Maddox Gala, ang paligid ay nagliliwanag dahil sa libo-libong kristal mula sa mga chandelier at flash ng mga kamera ng media. Pinababa ako sa likod na pinto, kung saan hinintay ako ni Okoro. Lumapit siya sa akin, inayos ang gusot sa aking lumang apron, at bumulong sa aking tainga. Galingan mo ang pag-arte mamaya, Hale. Umiyak ka sa harap ng mga tao kung kailangan. Ipakita mo kung gaano ka kaawa-awa bago kita tinulungan. Huwag na huwag kang magkakamali. Tumango ako ng dahan-dahan, mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking uniforme. Tinalikuran niya ako at naglakad papasok sa engranding bulwagan. Bit-bit ang kanyang pilit na ngiti para sa mga mamamahayag. Habang sumusunod ako sa kanya mula sa malayo, napatingala ako. Sa itaas na bahagi ng bulwagan, napansin ko ang isang hilera ng mga security camera na nakatutok sa bawat sulok ng silid. At sa isang madilim na balkonahe na nakadungaw sa buong event, may isang anino ng lalaking tahimik na nagmamasid. Hindi alam ni Okoro na ang entabladong ginawa niya para sa aking kahihiyan ay ang mismong lugar kung saan inilatag ng bilyonaryong si Elijah Maddox ang perpektong patibong para sa kanyang tuluyang pagkasira. Ang gabi ng paghuhukom ay nagsisimula na. Ang loob ng Grand Ballroom ay tila isang paraiso na hinugot mula sa mga pahina ng isang lumang libro ng mga Maharlika. Ang sahig ay gawa sa pinakikinang na marmol at ang bawat mesa ay pinalamutian ng mga sariwang puting rosas at kubyertos na ginto. Ang malamig na hangin mula sa air conditioning ay may amoy ng mamahaling pabango at inihaw na karne. Ngunit para sa akin, ang lugar na ito ay isang malaking entablado ng pagpapanggap. At ako ang napilitang maging pangunahing tauhan sa isang komedya na hindi kailanman naging nakakatawa. Nakatayo ako sa isang madilim na sulok malapit sa pintuan ng kusina. Suot ang masikip na itim na uniforme at puting apron na iniutos ni Okoro. Hawak ko ang isang pilak na tray na naglalaman ng mga baso ng champagne. Ang aking mga binti ay nangangalay na sa halos 2 oras na pagtayo, ngunit hindi ako pwedeng maupo. Sa gitna ng bulwagan, namumukod tangi si Okoro. Nakikipagkamay siya sa mga politiko at kilalang negosyante. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw
na tila ba siya ang nagmamay-ari ng buong gabi. Bawat kilos niya ay kalkulado. Bawat ngiti ay sadyang ginawa para makuha ang tiwala ng mga taong makapagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Napansin ko ang isang babaeng nakasuot ng kumikinang na pulang gown na palaging nakasunod sa kanya. Si Clara, ang babaeng narinig ko sa telepono, ang babaeng kasama sa kanyang planong pagtakas. Pasimple siyang humahawak sa braso ni Okoro kapag walang nakatingin at sinusuklian naman ito ni Okoro ng isang matamis na sulyap. Isang sulyap na kailanman ay hindi niya ibinigay sa akin. Habang pinapanood ko sila, naramdaman ko ang isang pamilyar na hapdi sa aking dibdib. 10 taon ng paglalaba, pagluluto, at pagtitiis para sa lalaking ito, habang siya ay nagpapakasarap sa mga bisig ng iba, gamit ang perang ninakaw niya sa kanyang sariling ina. Ngunit ang hapdi ay mabilis na napalitan ng panlalamig. Wala na akong maramdamang pagmamahal. Ang tanging natitira ay ang determinasyon na tapusin ang gabing ito. "Hale, lapit ka rito." Mariing utos ni Okoro nang mapadaan siya malapit sa aking pwesto. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may dalang pagbabanta. Nanginig ang aking mga kamay habang inilalapit ko ang tray ng inumin. Kumuha siya ng isang baso at pasimpleng kinurot nang madiin ang aking braso. Napasinghap ako sa sakit, ngunit pinigilan kong gumawa ng ingay. "Maghanda ka na," bulong niya habang nakangiti pa rin sa mga taong nasa paligid. Maya-maya ay aakyat na ako sa stage para sa charity speech ko. Kapag tinawag ko ang pangalan ng foundation natin, lumabas ka at maglakad papunta sa gitna. Ipakita mo ang hitsura mong yan. Kailangan nilang makita kung gaano kababa ang kalagayan mo bago kita iniligtas. Bago pa ako makasagot, tinalikuran na niya ako at naglakad patungo sa malaking entablado sa harap. Nagsimula nang tumugtog ang isang malambing na musika mula sa orkestra, hudyat na magsisimula na ang formal na programa. Umakyat si Okoro sa stage at tumayo sa harap ng mikropono. Ang mga spotlight ay mabilis na tumutok sa kanya, ginagawa siyang sentro ng atensyon ng daan-daang mata. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kagalang-galang na panauhin. At syempre, sa ating pinagpipitaganang host, Mr. Elijah Maddox, panimula ni Okoro. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Nandito tayo ngayon hindi lamang para magdiwang, kundi para magbahagi ng pag-asa sa mga walang-wala. Sa aking foundation, naniniwala kami na kahit ang pinakamababang uri ng tao ay may karapatang mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Sa itaas na balkonahe, nakita ko ang anino ni Elijah Maddox na dahan-dahang naglalakad palapit sa rehas, tahimik na nanonood. Para patunayan ito, nais kong ipakilala sa inyo ang isa sa aming mga natulungan, patuloy ni Okoro, sabay turo sa direksyon ko. "Hale, halika rito sa harap." Daan-daang ulo ang lumingon sa aking kinaroroonan. Ang mga matang puno ng pagtataka at pangungutya ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ang init ng mga ilaw ay biglang nagpabigat sa aking paghinga. Gusto kong tumakbo palabas, ngunit naisip ko si Liab. Naisip ko ang lahat ng pang-aabuso na dinanas ko. Ito na ang huling beses na yuyuko ako para sa kanya. Dahan-dahan, itinaybi ko ang pilak na tray. Naglakad ako papunta sa entablado. Ang aking lumang sapatos ay gumagawa ng mahinang tunog sa makintab na marmol. Naririnig ko ang mga bulungan ng mga bisita. Bakit ganyan ang suot niya? Ang dumi naman tingnan ng babaeng yan. Pag-akyat ko sa stage, hinawakan ni Okoro ang aking balikat at marasa kong inilapit sa kanya. "Tingnan ninyo siya," sabi niya sa mikropono, habang pinipiga ang aking laman. Galing sa ampunan, walang pinag-aralan, walang kinabukasan. Ngunit dahil sa aming tulong, nabigyan siya ng marangal na trabaho bilang isang tagapaglinis. Ito ang patunay na ang inyong mga donasyon ay mapupunta sa mga taong talagang nangangailangan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Okoro habang hinihintay niya ang palakpakan ng mga tao. Ngunit bago pa man may makapalakpak,
Biglang namatay ang musika. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Namatay ang mga spotlight na nakatutok kay Okoro at sa halip, isang malakas na ilaw ang bumukas sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Napakunot ang noo ni Okoro at tiningnan ng mga technician sa likod. "Ano ang nangyayari? Ayusin niyo yan!" Sigaw niya. Subalit hindi isang technical error ang nangyari. Ang screen ay umilaw upang magpakita ng isang video clip. Ito ay isang kuha mula sa CCTV camera sa loob mismo ng aming mansyon. Sa video, malinaw na nakikita si Okoro na galit na itinataboy ang isang tumpok ng mga damit. Habang ako ay nakaluhod sa sahig, umiiyak at pilit niyang sinusumbatan at pinapahiya. Pirma lang ang kailangan ko sa kanya. Hon, pagkatapos nun, malaya na tayo. Para naman siyang asong walang mapupuntahan kundi ang bahay na ito. Sanay na siyang tinatapak-tapakan. Ang boses ni Okoro na nagsasalita sa kanyang kabit mula sa video ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang bulwagan. Naramdaman ko ang paglamig ng buong paligid. Binitawan ni Okoro ang aking balikat. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na tila nakakita ng multo. Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. Ang mga bulungan ng pangungutya sa akin kanina ay napalitan ng mga buntong hininga ng pagkagulat at galit na nakaturo sa lalaking nasa tabi ko. Pagkatapos ay narinig namin ang mga yabag mula sa mataas na hagdanan. Lahat ng mata ay napatingin sa itaas. Bumaba si Elijah Maddox, ang bilyonaryong host ng gabi. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin ng diretso kay Okoro. Ang bawat hakbang ni Elijah Maddox pababa ng marangyang hagdanan ay tila mga martilyong bumabayo sa katahimikan ng bulwagan. Ang buong atensyon ng daan-daang bisita na kanina lamang ay nakikinig sa mga kasinungalingan ni Okoro, ngayon ay nakatutok sa nag-iisang bilyonaryong nagmamay-ari ng gabing iyon. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa lalaking nasa tabi ko. "Mr. Maddox," nautal na sambit ni Okoro. Ang kanyang boses ay nanginginig at nawala ang lahat ng bakas ng kayabangan na taglay niya kanina. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, tila sinusubukan pang takpan ang malaking LED screen sa likuran namin na patuloy na nagpapalabas ng video ng kanyang kalupitan. Isang pagkakamali po ito. May naninira lang sa akin. Hindi po totoo ang nasa video na yan. Tumigil si Elijah sa harapan ng entablado. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya pinansin ang pagmamakaawa ni Okoro. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang paningin sa akin. Ang galit sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang emosyong hindi ko inaasahang makita. Isang pinaghalong labis na pangungulila at pagmamahal. Dahan-dahan na siyang umakyat sa stage at lumapit sa akin. Bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa paghinga ni Okoro. Nang makalapit siya, dahan-dahan niyang inalis ang puting apron na nakatali sa aking baywang. Ang aksyong yon ay tila pagtatanggal niya ng mga tanikala na sumakal sa akin sa loob ng 10 taon. Wala kang karapatang ipasuot ito sa kanya. Mariin at malalim na sabi ni Elijah nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Naguluhan si Okoro. "Mr. Maddox, siya lang po ang asawa ko. Isang babaeng galing sa ampunan na nais ko sanang tulungan." Biglang lumingon si Elijah kay Okoro. Ang kanyang tingin ay matalim na parang patalim. "Huwag mong dungisan ang pangalan niya gamit ang iyong maruming bibig." Humarap si Elijah sa buong madla at inagaw ang mikropono mula sa nanginginig na mga kamay ni Okoro. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng kapangyarihan at awtoridad. "Mga kaibigan at panauhin, maraming salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito." Panimula niya habang itinuturo ang LED screen na nag-pause sa mukha ni Okoro na galit na nakataas ang kamay laban sa akin. Inimbitahan ko ang lalaking iyan
hindi upang tanggapin ang kanyang donasyon o bigyan siya ng kontrata. Inimbitahan ko siya upang ipakita sa inyo ang mukha ng isang duwag, isang taong ginagamit ang pangalan ng kawanggawa upang pagtakpan ang pang-aabuso niya sa kanyang sariling pamilya. Nagsimula ang mga bulungan at pagkuha ng mga litrato mula sa media na nakapwesto sa likuran. Nakita ko si Clara na dahan-dahang umaatras patungo sa pintuan, pilit na inilalayo ang sarili kay Okoro. Ngunit hindi lang yan ang dahilan kung bakit tayo narito. Patuloy ni Elijah. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at sa pagkakataong ito, inabot niya ang aking nanginginig na kamay. 25 taon na ang nakararaan na wala ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Inubos ko ang aking yaman at panahon sa paghahanap sa kanya. Inakala ko na tuluyan ko na siyang nawala. Ngunit kagabi, nakatanggap ako ng isang balita na nagpabago sa lahat. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Ang pagtibok ng aking puso ay naging mas mabilis. Ang mga pira-pirasong alaala, ang locket, ang birthmark, ang liham mula sa abogado ay nagsimulang mabuo sa aking isipan tulad ng isang malinaw na larawan. Itinaas ni Elijah ang aking kaliwang balikat at bahagyang ibinaba ang manggas ng aking itim na uniforme upang ipakita sa lahat ang maliit na markang hugis, bituin sa aking balat. Ipinapakilala ko sa inyo. Anunsyo ni Elijah, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa labis na emosyon. Si Haley Maddox, ang aking kaisa-isang anak, ang nag-iisang tagapagmana ng Maddox Group. Ang buong bulwagan ay sumabog sa ingay ng pagkamangha at matinding gulat. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Nag-uunahang makuha ang larawan ng nawawalang prinsesa. Subalit ang pinakamasarap na tanawin ay ang mukha ni Okoro. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na tila luluwa mula sa kanyang mukha. Napakapit siya sa stand ng mikropono upang hindi matumba. Ang kanyang panga ay nalaglag sa labis na pagkabigla. Ang babaeng itinuring niyang basahan, ang asawang ginawa niyang alipin, ay ang mismong taong may-ari ng imperyong matagal na niyang pinapangarap na lapitan. Hindi! Bulong ni Okoro, pilit na lumalapit sa akin. Hale! Mahal, totoo ba ito? Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Aasawa mo ako. Tinangka niyang hawakan ang aking braso, ngunit bago pa man niya ito madikit sa aking balat, humakbang ako palayo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay tuluyan ng nawala. Ang apoy na matagal ko nang itinago sa loob ko ay tuluyan ng nagliyab. Huwag mo akong tatawaging mahal, mariin kong sagot. Ang aking boses ay sapat na malakas para marinig niya at ng mga taong nasa unahan. Ang asawa mo ay ang babaeng naghihintay sa iyo para sa inyong pagtakas papuntang Europa. Ang babaeng ginamitan mo ng pera na ninakaw mo mula sa sangla ng bahay na ipinangalan mo sa akin at sa iyong ina. Mas lalong namutla si Okoro. Ang mga taong nakarinig ay napasinghap. Wala siyang maitanggi. Sumenya si Elijah at agad na lumapit ang ilang kalalakihang nakasuit, mga abogado at tauhan ng security. Mr. Okoro Lima, sabi ng pangunahing abogado, sabay abot ng isang folder. Nandito ang mga dokumentong nagpapatunay ng iyong pagtatangkang mag-embezzle ng pondo at panloloko sa bangko. At bilang representative ng Maddox Group, formal naming inaalis ang lahat ng pondo na inutang ng inyong kumpanya mula sa aming mga partner banks. Pinapa-freeze na rin namin ang iyong mga accounts. Hindi ninyo pwedeng gawin ito, sigaw ni Okoro, pilit na nagpupumiglas habang hinahawakan siya ng 2 security guard. Hayley, tulungan mo ako. Alalahanin mo ang lahat ng nagawa ko para sa'yo. Ang utang na loob mo. Tiningnan ko siya habang unti-unti siyang kinakaladkad palabas ng bulwagan. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila
isang malungkot na awit na wala nang makikinig. Wala na akong utang sa'yo, Okoro. Malamig kong sambit. Binayaran ko na yon ng 10 taon ng aking buhay. Ngayon, ikaw naman ang magbabayad. Ang umaga pagkatapos ng gala ay tila may kakaibang liwanag. Wala nang pamilyar na amoy ng mantika at sabong panlaba na bumubungad sa akin. Sa halip, nagising ako sa banayad na halimuyak ng lavender mula sa isang malambot na kama sa pinakamataas na palapag ng Maddox Penthouse. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang unang nakita ko ay ang maaliwalas na mukha ni Liab. Natutulog ng mahimbing sa aking tabi, suot ang bago at malinis na pajama na ipinabili ng kanyang lolo Elijah. Hinaplos ko ang buhok ng aking anak. Ito na ang kalayaang matagal ko nang ipinagdarasal para sa kanya. Walang sigaw, walang panlalait, at higit sa lahat, walang Okoro na magpaparamdam na kami ay pabigat lamang. Bumangon ako at naglakad patungo sa malaking glass window. Tinitigan ko ang syudad ng Maynila mula sa itaas. Ngunit sa kabila ng marangyang tanawin, alam kong may isang lugar sa ibaba kung saan gumuho na ang isang palasyo ng kasinungalingan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang mansyon ni Okoro ay napapalibutan ng mga sasakyan ng bangko at mga kinatawan ng korte. Naroon ako ilang oras bago yon mangyari, hindi upang magdiwang, kundi upang tapusin ang huling pahina ng aking nakaraan. Ayon sa ulat ng mga tauhan ni Elijah, dahan-dahang nawasak ang buhay ni Okoro mula pa kagabi. Pagkatapos siyang kaladkarin palabas ng Maddox Gala, sinubukan niyang tawagan si Clara, ang kanyang kabit, upang ituloy ang kanilang pagtakas, dala ang perang nakuha niya mula sa pagsangla ng mansyon. Ngunit ang numero ni Clara ay hindi na makontak. Nalaman niya na lamang mula sa mga tauhan sa airport na umalis na ang babae mag-isa patungong Europa. Dala ang lahat ng pondong inilipat ni Okoro sa offshore account nito. Iniwan siya nito ng walang ni isang sentimo. Nang bumalik siya sa mansyon, sinalubong siya ng mga tauhan ng bangko at ng galit na si Doña Imelda. Nalaman na ng kanyang ina ang ginawa niyang pagpapangalan ng utang dito. Dinala ako ng sasakyan ni Elijah pabalik sa mansyong iyon, hindi para bumalik, kundi para kunin ang mga huling gamit ni Liab. Pagbaba ko pa lang sa sasakyan, kasama ang 2 security guard ng Maddox Group, narinig ko na ang malakas na iyak ni Doña Imelda sa may pintuan. Wala kang kwentang anak. Niloko mo ako. Paano na ako ngayon? Saan ako titira? Sigaw ng matanda, habang pilit na kinukurot ang braso ni Okoro na nakaupo sa hagdan. Gulo-gulo ang buhok at tila nawala na sa sarili. Nang makita nila ako, biglang nag-iba ang kanilang mga mukha. Si Doña Imelda, na dati-rati ay nandidiri sa aking anino, ay mabilis na tumakbo palapit sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang aking mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng pagmamakaawa. Hal, anak, patawarin mo na kami. Umiiyak niyang samo. Pilit na inilalapit ang kanyang mukha sa aking damit. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Kausapin mo ang tatay mo. Sabihin mo na ibalik ang bahay na ito sa amin. Ikaw ang asawa ni Okoro. Hindi mo kami pwedeng pabayaan sa kalsada. Alalahanin mo, kami ang nagpakain sa'yo. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na sumampal sa akin, sumira sa tanging alaala ng aking mga magulang at itinuring akong magnanakaw. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang pagkakahawak, hindi nang may galit, kundi nang may mariing pinalidad. Mama, malumanay, ngunit malamig kong tawag sa kanya. Ang asawang tinutukoy ninyo ay pinatay ninyo ng unti-unti sa bawat pangainsulto at pananakit na ginawa ninyo sa loob ng 10 taon. At ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin, nabayaran ko na yon nang sagipin ko si Okoro mula sa pagkalubog noon sa pamamagitan ng aking mga naipong pera galing sa paglilinis ng hotel. Mula sa likuran niya,
Dahan-dahang tumayo si Okoro. Ang kanyang damit ay gusot at ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Lumapit siya at agad na lumuhod sa aking harapan. Ang lalaking laging nakataas ang noo at puno ng kayabangan, ngayon ay gumagapang na parang isang talunang hayop. "Hale, pakiusap. Tulungan mo ako." Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pait. Wala na si Clara. Kinuha niya ang lahat ng pera ko. Ikinukulong na ako ng mga bangko dahil sa fraud. Patawarin mo ako, Hale. Magsisimula tayo ulit. Babaguhin ko na ang sarili ko. Pangako, magiging mabuting asawa na ako. Tinitigan ko siya mula sa kanyang pagkaluhod. Walang nikatiting na awa na naiwan sa aking puso para sa kanya. Ang tanging nakikita ko ay ang anino ng isang lalaking mahal lang ako dahil may kailangan siya sa akin. Kung nakatakas ka kasama ang pera at si Clara kagabi, luluhod ka kaya ngayon sa harapan ko para humingi ng tawad? Tanong ko. Ang katahimikan ni Okoro ay sapat ng sagot. Hindi ka nagsisisi dahil nasaktan mo ako, Okoro. Nagsisisi ka dahil nahuli ka at dahil wala ka nang mapuntahan. Tinalikuran ko sila. Bawat hakbang ko palayo sa mansyong yon ay tila pagbasag sa mga hindi nakikitang kadena na sumakal sa akin ng mahabang panahon. Narinig ko ang muling pagbulyaw ni Doña Imelda kay Okoro. Sinusundan ng pag-iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat ng ginamit niya para tapakan ang ibang tao. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang mainit na kape na inilapag sa maliit na mesa sa tabi ko. Lumingon ako at nakita ang nakangiting mukha ni Papa. Si Elijah Maddox. Ayos ka lang ba, anak? Malambing niyang tanong, isang boses na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan na ngayon ko lang naramdaman. Ngumiti ako at tumango. Opo, Papa. Sa wakas, tapos na ang bagyo. Ang mga abogado ko ang bahala sa annulment at sa pagpapakulong kay Okoro. Hindi na siya makakalapit sa inyo ni Liab kahit kailan. Pangako niya habang nakatingin sa malaking lungsod sa ibaba. Ano ang plano mo ngayon, Hale? Gusto mo bang magpahinga? O gusto mo nang simulan ng pag-aaral kung paano patakbuhin ang kumpanya? Huminga ako ng malalim. Pinagmamasdan ang liwanag ng araw na tumatama sa mga gusali ng Maynila. Hindi ko kailangan ng isang marangyang palasyo para maging masaya. Ang kailangan ko ay ang kapangyarihan upang siguruhin na walang ibang babae ang dadaan sa dilim na nilakaran ko. Gusto kong gamitin ang foundation, Papa. Matatag kong sagot. Gusto kong magtayo ng mga sapat na tuluyan para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso, mga babaeng walang lakas o pera para iwan ang kanilang mga asawa. Ako ang magiging boses nila. Tiningnan ako ni Papa nang may matinding pagmamalaki. Inabot niya ang aking kamay, isang kamay na may mga peklat mula sa nakaraan, ngunit may lakas para sa kinabukasan. Iyan ang anak ko, ang bituin ko. Bulong niya, at sa sandaling iyon, alam kong ang tunay kong yaman ay hindi ang mga perang nakapangalan sa akin, kundi ang dangal na matagumpay kong nabawi mula sa mga taong sumubok na durugin ito. Isang linggo pagkatapos ng gabi ng paghuhukom, ipinahatid ko ang sarili sa isang lugar na matagal ko nang hindi nababalikan. Hindi ito isang marangyang restaurant o isang mamahaling butik. Ito ay ang ampunan ng Santa Clara, isang luma at simpleng gusali na may amoy ng lumang kahoy, naglalabang mga bata at sinaing na kanin. Dito ako lumaki. Dito nagsimula ang kwento ng isang batang nangangarap lamang ng isang pamilya. Pumasok ako sa loob, hindi bilang si Hale Maddox, ang bagong tagapagmana ng isang imperyo, kundi bilang si Hale, ang batang minsan ay nagwawalis sa bakuran na ito. Sinalubong ako ng pamilyar na ngiti ni Madre Cecilia, ang madreng nag-alaga sa akin mula pagkabata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan, ngunit ang kanyang yakap ay kasing init pa rin ng dati. Alam kong babalik ka, anak.
Bulong niya habang mahigpit akong niyayakap. Ipinagdasal kita gabi-gabi. Iginaya niya ako sa kanyang maliit na opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang paborito kong inumin noong bata pa ako. Tila walang nagbago. Ang mga lumang litrato sa dingding, ang tunog ng mga batang naglalaro sa labas. Lahat ay pareho, ngunit ako ay iba na. Napanood namin ang nangyari, Hale. Sabi ni Madre Cecilia habang hawak ang aking mga kamay. Hindi mo alam kung gaano kami kasaya para sa'yo. Ngunit masaya rin kami na sa kabila ng lahat, hindi mo kinalimutan kung saan ka nanggaling. May kinuha akong sobre mula sa aking bag at marahang inilapag sa kanyang mesa. Ito ay isang tseke. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na para ayusin ang buong ampunan, bumili ng mga bagong kama para sa mga bata, at tiyakin na hindi sila magugutom sa loob ng maraming taon. Hindi ko po kayang bayaran ang pag-aalaga ninyo sa akin, Madre. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Pero sana po ay matulungan nito ang mga batang katulad ko na nangangarap din. Tiningnan ni Madre Cecilia ang tseke at pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Bituin ka talaga, Hale. Kahit noong nagwawalis ka pa lang ng alikabok, nakikita na namin ang liwanag mo. Huwag mong hahayaan na patayin ng kahit sino ang liwanag na yan. Ang kanyang mga salita ay tila isang balsamo na humilom sa mga pilat na hindi nakikita sa aking balat. Ang mga sugat na iniwan ng 10 taong paniniwala na ako ay walang halaga. Bago ako umalis, naglakad-lakad muna ako sa pasilyo kung saan nakadikit ang mga litrato ng mga batang minsan ay tumira doon. Nakita ko ang aking sariling litrato, isang batang babae na may malungkot na mga mata ngunit may pilit na ngiti. Nais kong yakapin ang batang yon at sabihin sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Sa aking paglabas, hinarap ko si Madre Cecilia. Madre, kailangan ko pa pong puntahan ang isang lugar bago ko tuluyang isara ang libro ng nakaraan. Naintindihan niya. Tumango siya at hinawakan ang aking balikat. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo, Hale. Ito ay para sa sarili mong kapayapaan. Sumakay ako sa sasakyan at ibinigay sa driver ang isang address na hindi ko inakalang pupuntahan ko pa. Ito ang City Jail, ang lugar kung saan pansamantalang nakakulong si Okoro habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Ang amoy sa loob ay masangsang, isang pinaghalong pawis, disinfectant at kawalan ng pag-asa. Bawat pasilyo ay malamig at ang mga pader na kulay abo ay tila sumisipsip ng lahat ng liwanag. Umupo ako sa isang upuang bakal sa harap ng isang makapal na salamin, naghihintay. Pagkaraan ng ilang minuto, lumitaw siya sa kabilang panig. Hindi na siya ang Okoro na mayabang at nakasuot ng tuxedo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay may mga pasa mula sa pakikipag-away sa loob at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Nang makita niya ako, isang bahagyang kislap ng pag-asa ang nabuhay sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang telepono sa kanyang panig ng salamin. Ginawa ko rin ang pareho. Hale! Basag ang kanyang boses nang magsalita. Dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitiis. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ang lalaking minsang kinatatakutan ko ay isa na lamang anino na nakakulong sa likod ng rehas. Ang kapangyarihan niya sa akin ay tuluyan ng naglaho. Hindi ako naparito para tulungan ka, Okoro. Malamig kong sagot, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Naparito ako para magpaalam. Tumawa si Okoro sa kabilang linya ng telepono. Isang tawang mapait at walang kagalakan. Magpaalam? Hailey, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi mo ako pwedeng iwan dito.
Mag-asawa tayo. Till death do us part, di ba? Hindi ako kumibo. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng kanyang pait. Hinayaan ko siyang gamitin ang mga salitang minsan niyang sinira at dinungisan. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Sigaw niya, itinuturo ako sa pamamagitan ng makapal na salamin. Kung naging mas maganda ka lang sana, kung naging mas mayaman ka lang sana, hindi ko na sana kailangang humanap ng iba. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Ang kanyang mga salita ay tila mga bala na walang tinatamaan. Ang dating Holly ay marahil iiyak at sasang-ayon pa sa kanya. Ngunit ang Holly na nakaupo sa harap niya ngayon ay tila isang matigas na bato na hindi na kayang basagin ng kanyang mga kasinungalingan. Hindi, Okoro. Mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay kalmado na tila tubig na walang alon. Ang nagtulak sa iyo dito ay ang sarili mong kasakiman, ang kawalan mo ng paggalang sa sarili mong ina. Ang pag-iisip mo na lahat ng tao sa paligid mo ay mga hagdanan lamang na pwede mong tapakan. Natigilan siya sa aking sagot. Hindi niya inaasahan ang ganitong katatagan mula sa babaeng minsan niyang itinuring na mahina. Pinapatawad na kita, Okoro. Patuloy ko. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko ng kapayapaan. Kailangan kong palayain ang sarili ko sa galit na matagal ko ng kinimkim. Simula ngayon, wala ka ng kapangyarihan sa akin. Tumayo ako. Nakita ko ang takot at desperasyon sa kanyang mga mata. Hayley! Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Magmakaawa ka sa tatay mo. Kaya niyang ilabas ako dito. Hindi na ako lumingon pa. Habang naglalakad ako, papalabas ng madilim na pasilyong yon. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono sa lalagyan nito. Isang simbolikong pagputol sa huling hibla ng aming koneksyon. Ang hangin sa labas ng city jail ay tila mas sariwa. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang bawat sandali ng aking kalayaan. Pagpasok ko sa naghihintay na sasakyan, nakita ko ang isang text message mula kay Papa. Kumusta ang pagdalaw mo sa bagyo? Napangiti ako at nag-reply. Tapos na po ang ulan. Nakalabas na ako. Lumipas ang mga buwan. Ang pangalan ni Okoro at ng kanyang pamilya ay unti-unting nawala sa mga balita, napalitan ng mga kwento ng isang bagong pag-asa. Sa tulong ng Maddox Group, itinayo ko ang Hales Haven, ang unang sangay ng isang foundation na nagbibigay ng libreng tirahan, legal na tulong, at livelihood training para sa mga kababaihan at batang biktima ng domestic violence. Bawat araw ko ay puno ng mga meeting, pagpaplano, at pagbisita sa aming mga sentro. Nakikita ko ang aking sarili sa mga mata ng bawat babaeng tinutulungan namin. Ang takot, ang sakit, at ang determinasyong bumangon. At sa bawat isa sa kanila, ibinabahagi ko ang aking kwento. Hindi para magyabang, kundi para ipaalala na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may pag-asang sisikat ang araw. Isang hapon, habang nag-oopisina ako sa bagong gusali ng foundation, pumasok si Papa sa aking silid, dala ang isang maliit na asul na kahon. Para sa'yo, anak, sabi niya habang iniaabot ito. Pagbukas ko, nakita ko sa loob ang luma kong locket na hugis bituin. Ngunit sa pagkakataong ito ay buo na, malinis, at kumikinang. Pinalagyan niya ito ng purong pilak at sa gitna ng bituin, may isang maliit na diamanteng kumikislap. Ang mga peklat ay bahagi na ng kwento nito, paliwanag ni Papa habang isinusuot niya ito sa aking leeg. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi na ito pwedeng maging maganda ulit. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito na ang pamilyang matagal ko nang hinahanap. Kinagabihan, naglakad ako kasama si Liab sa dalampasigan. Ang hangin ay malamig at ang tunog ng mga alon ay payapa. Sa ilalim ng buwang bilog, may inilabas ako mula sa aking bulsa. Isang lumang susi.
Ang susi ng mansyon ni Okoro na ibinigay sa akin ng mga abogado pagkatapos maibenta ang lahat ng ari-arian para mabayaran ang mga utang. Hinawakan ko ito ng mahigpit sa huling pagkakataon. Ito ang susi ng aking kulungan, ang simbolo ng aking pagkaalipin. Anak, ihagis mo, sabi ko kay Liab. Ibinibigay sa kanya ang susi. Kinuha ito ng aking anak at, nang may buong lakas, inihagis niya ito, papalayo, sa gitna ng karagatan. Pinanood namin itong lumubog sa madilim na tubig hanggang sa tuluyan itong mawala. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang ganap na kalayaan. Hindi na ako si Hale Lima, ang asawang inaabuso. Hindi lang ako si Hale Maddox, ang tagapagmana. Ako si Hale, isang ina, isang kaibigan, isang bituin na natutong muling magliwanag pagkatapos ng napakahabang dilim. 5 taon ang lumipas. Ang hangin sa Tagaytay ay kasing lamig pa rin ng dati, ngunit ang init ng pagmamahal sa loob ng aming bahay bakasyunan ay sapat na upang paligayahin ang kahit sinong giniginaw. Nakaupo ako sa isang duyan sa aming beranda, hawak ang isang tasa ng mainit na kape, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa likod ng Bulkang Taal. Mama, tingnan mo. Nilingon ko ang pinanggalingan ng boses. Si Liab, na ngayon ay 10 taong gulang na, ay tumatakbo palapit sa akin mula sa hardin, bit-bit ang isang piraso ng papel. Ang kanyang muka ay puno ng kagalakan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin. Ano yan, anak? Tanong ko habang kinakandong siya. Ipinakita niya sa akin ang kanyang report card mula sa paaralan. Puro matataas ang marka at sa tabi ng kanyang pangalan, may isang note mula sa kanyang guro. Pinakamahusay sa sining. Sabi ni Tita Cecilia, namana ko raw po sa inyo ang pagiging malikhain. Masaya niyang kwento. Si Madre Cecilia, na nagretiro na sa ampunan, ay madalas na naming kasama tuwing bakasyon. Para siyang tunay na lola kay Liab. Talaga? Ang galing naman ng anak ko, sabi ko, habang hinahalikan ng kanyang noo. Sa mga panahong ito, ang tanging luha na tumutulo sa aking mga mata ay luha ng purong kaligayahan. Lumabas si Papa Elijah mula sa loob ng bahay, dala-dala ang isang pitzel ng sariwang orange juice. Ang kanyang buhok ay mas lalo ng pumuti, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi na nagtatago ng lungkot. Ang bawat sulok ng kanyang mukha ay nagpapakita na lamang ng kapayapaan. Narinig ko ang magandang balita. Sabi niya habang umuupo sa tabi namin. Mukhang may isa na namang artist sa pamilya Maddox. Nagtawanan kami. Ang simpleng hapunang ito, ang maliliit na kwentuhan, ang mga yakap na walang hinihintay na kapalit. Ito ang yaman na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Tungkol kay Okoro, nabalitaan ko na lamang mula sa mga abogado ni Papa na nakalaya na siya pagkatapos ng ilang taon dahil sa good behavior. Ngunit walang kumpanyang tumanggap sa kanya. Ang pangalan niya ay naging simbolo ng kahihiyan sa mundo ng negosyo. Ang huling balita ko sa kanya, nagtatrabaho siya bilang isang security guard sa isang maliit na bodega sa probinsya, malayo sa karangyaan na minsan niyang pinangarap. Si Doña Imelda naman ay tumira sa isang maliit na apartment na pinapaarkila ng gobyerno, araw-araw na nagsisisi sa mga maling desisyon na ginawa nila. Nasaktan ba ako nang malaman ko iyon? Hindi. May awa ba akong naramdaman? Wala na rin. Ang kanilang kwento ay isa na lamang malayong alaala, isang kabanata sa libro ng aking buhay na matagal ko nang isinara at hindi na kailanman binalikan. Ang aking kapayapaan ay hindi na nakadepende sa kanilang pagdurusa. Ang aking kapayapaan ay nakikita ko sa bawat tawa ni Liab, sa bawat yakap ni Papa, at sa bawat babaeng natutulungan ng aming foundation na makahanap ng sarili nilang liwanag. Hinaplos ko ang locket na nakasabit sa aking leeg. Ang maliit na diamante sa gitna ay kumislap sa ilalim ng papalubog na araw. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa rin, nakatago sa ilalim ng kinang ng pilak.
Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging walang sugat, kundi sa kakayahang bumangon at maghilom. Tumingin ako sa kalangitan. Ang mga ulap ay kulay kahel at rosas, at ang unang bituin ng gabi ay nagsimula ng kumislap. Hindi ako naghahanap ng isang prinsipe. Hindi ko kailangan ng isang marangyang palasyo. Dahil sa wakas, natutunan ko ng mahalin ang aking sarili. At sa pagmamahal na yon, natagpuan ko ang lahat. Ang aking kaharian ay hindi gawa sa ginto, kundi sa pag-asang aking itinayo mula sa abo ng aking kahapon. At ako, si Hale, ay hindi na isang bituing ninakaw sa dilim. Ako ang liwanag ng aking sariling umaga.